Good morning, my dear brothers and sisters. Ngayon pong unang linggo sa buwanan ng Disyembre, mamaya pong hapon ay mayroon din pong Grand Marian Procession, and I suppose some of the members of the Carrozas who will process later on are here, and our Pilgrims of Hope are also here. Kaya po mula po sa amin sa Manila Cathedral, maligayang pagdating po at maligayang linggo po sa inyong lahat. Palakpakan po natin sila. Welcome po sa Manila Cathedral. Salamat po sa Diyos at narito po tayo ngayong umagang ito. We are now in the second week of our preparation for the season of Christmas. The second candle of our wreath is already lighted. And for our reflection this morning, we wish to get through this beautiful thought that this course of our preparation prepares us for God's manifestation, God's revelation, God appearing to us. On Christmas Day, we will see the manger now with the child. We shall be seeing beautiful things on our end. May magpapakita, may lilitaw sa ating buhay. And today's readings would tell us stories of people appearing, mga taong lumitaw sa kani-kanilang mga tao. Our first reading today described this stump of Jesse by saying, "A root shall sprout from the stump of Jesse, and from his roots a bud shall blossom." A shoot that sprout. Isang lumitaw na bagay. It's just an image, but then the action of revealing came out. St. Paul in our second reading once more reminded the Roman community that Christ became a minister to the circumcised, to everyone, to show God's truthfulness, an action of appearing. And once more in our gospel in St. Matthew, John the Baptist appeared in a desert to preach the gospel. Importanteng bagay ang paglitaw sa mga kwento natin sa araw na ito. At ano ho ba ang ginawa nila sa kanilang pagpapakita o paglitaw? Hindi ho sila lumitaw at nagpakita para magdagdag ng gulo, magdagdag ng labo. But all of them became sources of blessings. The shoot that sprout from the stump of Jesse became a means for peace. The cow and the bear shall be neighbors. The lion shall eat hay like the ox. The baby shall play by the cobra's den, and the child lay his hand on the other's lair. Hindi niyo po mapagtatagpo tong mga bagay na ito. Pero dahil lumitaw itong biyayang ito, nagkaroon ng pagkakabati-bati. Christ appeared to the circumcised and to everyone to reveal God's truth, to teach them the ways of God, to confirm the promises of the patriarchs. John the Baptist appeared to those in the desert to clear out that I am not the Messiah, to say to them that someone greater than me is coming after me, that I am here in the desert to appear, telling you, now change your lives, prepare for the coming of the Lord. They all appeared bearing good news, bearing peace, bearing graces that will mend us together in this life. At hindi ho ba mga minamahal na kapatid, ito po ang ating araw-araw na buhay o marahil sa darating na Pasko,
o sa mga susunod na panahon, tayo din po ay magpapakita sa mga tao. Lilitaw din tayo sa presensya ng tao. We will appear, there will be sprouting in our communities and in our families. There will be appearing and sprouting with friends, with co-servants in the church, with beloved ones left and right. Mapapagod tayo sa mga panahong ito, magpakita sa mga party, sa mga pagtitipon natin, sa mga kapihan na nagagawin natin o kwentuhan na gagawin natin sa mga oras na ito. Pero po, sa pagpapakita ho natin, wag po tayong dumagdag ng sakit ng ulo sa mga taong ito. Like this shoot, like Jesus and like John the Baptist, appear so as to give peace. Appear so as to give grace. Appear so as to give life. Ang problema po sa atin ngayon, madaming lumilitaw sa ating social media, for example, news, for example, nadagdag pa ng sakit ng ulo at perwisyo sa atin. 500 daw kasya na sa isang pamilya para sa panahon ng Pasko. Biruin nyo yun. May magpapakita sa social media, gugulo sa nangyayaring mga kwento sa ating lipunan ngayon. Hanggang sa masabi na natin, teka, ano na nga ba nangyayari ngayon? Nasaan na ba tayo? Ano ba ang magiging solusyon sa mga bagay na ito? Lilitaw na nga lang, sakit pa ng ulo. Magpa-public appearance, kuno. Pero fake news ang sasabihin. Madaming ulit magpapakita at lilitaw na magsasabi na sangkot ito, sangkot iyan, na teka, ano nga ba? Magsabi na nga tayo ng totoo. Umuurong ho tayo, hindi tayo sumusulong Madaming pong lumilitaw sa buhay na ito na walang ibang inatupag kundi guluhin lang ang buhay natin kahit nais nating magkaroon ng kahit papanong linaw, kahit papano ng grasya at kapanatagan sa buhay na ito. Huwag na po tayong dumagdag sa mga taong iyon. Kung lilitaw po tayo, magbigay ho tayo ng liwanag sa mga taong ito. Hindi yung tipong, ito, nagpakita na naman sa akin tong taong ito. Sakit ng ulo to Uutang lang naman sa akin to. Lumitaw na naman tong taong sa akin na to. Bati-bati kami kunyari, pero pagtalikod yan, plastic yan. This person will sprout in my presence. Pero sisiraan naman ako niyan mamaya. O sa mga may mag-ari ng mga karosa dito, may mga magpapakita po sa inyong mga tao mamaya, kakilala nyo o hindi, matapos ng isang taon na hindi kayo nagkita at sinabi sa karosa ninyo, ang pangit ng karosa mo, mas maganda yung amin, fresh, afford namin yung aming mga bulaklak, mas madami kaming bulaklak kaysa sa inyo. Ano ba namang klaseng paglitaw ho yan? Umpisa pa lamang po ng araw na ito, ginawa na ho nating away-away itong prosesyon na ito. Mind you, my dear brothers and sisters, all throughout our days, we will be appearing, we will be sprouting. Lilitaw ho tayo sa presensya ng mga tao. At ang idagdag ho natin, hindi kalituhan, kundi liwanag sa kanilang buhay. Sa paglitaw sa buhay na ito, magpukaw ho tayo ng liwanag at aliw sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Appear, be present, to assure them that we will make peace. Assure and appear so as to mend things together. Assure and appear
bearing with us the good news that Christ is near, and we are here to appear with them, bearing the message of the Lord's joy and the message of God's consoling presence.